Hello, mic test. Hello, mic test. May PowerPoint din tayo. Tay. Hindi, sabi ko, tay. Tay, ang sabi ko, tay, aalis na po ako, pahingin pera. Kahit saan ka pupunta, anak? Attend po ako ng homiletics. Ano ba yung homiletics? Tay, ito po ay pagsasanay para gumaling sa pagsisermon. Ganun ba? Etong pera, umalis ka na agad, wag mong sasabihin sa nanay mo yan. Paglabas, nasa lubong yung nanay. Saan ka pupunta, anak? Attend po ako ng homiletics. Ano ba yung homiletics? Ito po ay para gumaling sa pagsisermon. Hindi ba kayo sasama, Nay? Sabi nung nanay, hindi na, anak. Kahit na maano yung sermon ko, nakukonvict ang tatay mo. Mga nanay, pakiyakap naman si tatay dyan. Welcome sa ikalawang Sabado na ating homiletics workshop. Maraming salamat, Bishop and Tarlac First Baptist Church. Sa aking tingin, mukhang nabawasan tayo ngayon. Sa aking tingin, ha? Pero malalaman natin yan sa official na record. At nagpupuri tayo sa Panginoon dahil yung iba tinatanggap marahil yung hamon, na matuto. Tama yung sinabi ni Bishop kanina na pagka mas gumaling sa iyo ang miyembro mo, dapat maging matuwa ka. Honor yan sa iyo. Kasi sa akin, walang problema yan. Kapag kami sinanay akong pastor, preacher, gumaling sa akin, walang problema yan. Well, dumaan siya sa aking mga kamay. O kaya ngayon, magbubukas tayo ng mission, siyang ilalagay natin doon. O ipatapon mo para ikaw pa rin doon sa church. Pero hindi ka insecure noon, di ba? Ang importante, kung kayo ay able to teach, kung marunong kayo magturo, if you are able to teach, ito lang sasabihin ko, you must be teachable. Able to teach, teachable. Yan po ang mga attitude ng mga totoong leader. So, wala pa rin yung ating PowerPoint? Meron na ba? Meron na? Ayan na. So, ano nakalagay dyan? Let's 70 years. So, ipanalangin nyo kami, 70 taon na ang PBTS. By the way, hindi ko ito na-edit, Sa 16, wala muna tayo. Sa halip, 23, saka 30 para makumpleto. So, tamang-tama dahil gawaan na ng sermon yung 16. Ang suggestion ko, sa bawat simbahan na mayroong ipinadala, bumoto kayo, wag yung pastor ha, bumoto kayo doon sa miyembro kung sino ang gusto nyong mag-represent para mag-preach dito. Wow. Ayan. So, kada isang simbahan ha, so yun ang gagawin natin. Tapos, huwag kayong mag-alala, ang ipipreach lang naman, kung 3 puntos, yung isa sa main point doon. Dahil, some point lang, basta may point. That's the point. Basta may point. So, mamaya, bago ako umalis, isasubmit nyo sa akin yung pangalan ng malakas ng loob na yan, kasama yung kanyang messenger, para during this time, hanggang sa preaching, mabibigyan ko rin siya ng coaching. Wow. Yan. Pero, pagdating sa 16 wala, sa 23, yun ang pinakamasaya na session. Sasabihin ko sa inyo dahil ito na yung mga non-verbal communication. Pinakamasaya yun dahil walang magsasalita kahit isa sa atin. Non-verbal nga, ano naman siya noon? Yan. So, yan yung ating mga announcement. Okay. Mag-review muna tayo, ano itong 3 ito? Pag pinagsama-sama mo yung 3 yan ang magiging definition ng biblical preaching. Sa mga first time,
Sabi yata merong masisip-sip na pwedeng panoorin yung unang workshop video para makahabol kayo. Ngayon, kung wala po kayong assigned na scripture, pero first time nyo, kumuha na lang kayo sa Old Testament. Bawal sa New Testament kasi baka nabigay ko na yung makuha nyo eh. Old Testament. Yung sa pinakamadali, Jeremiah. Pinakamadali. O, Genesis na lang, medyo madali-dali yun. At saka yung any book sa Pentateuch. Ano ba yung Pentateuch? Brad? 5 books. Ano yun? Deuteronomy. Ang galing ha. Kung may anak kayo 5 o may plano kayo mag-anak na 5, yan ang pangalan nyo. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Para pagkakain na Pentateuch, kain na. Lahat na agad sila. Doon kayo kumuha. Okay, 3 konsepto. Ang isang biblical preacher or biblical preaching ay tinatawag na messenger. So, tinawag ka dapat ng Panginoon. Simple lang ito. Kung ikaw ay nanampalataya ka sa Panginoon Jesucristo, ikaw ay isang mensahero na niya. Dahil sa preaching, yung bearing witness lang ay preaching na rin. Not necessarily tumatayo sa pulpito. Paano kung wala ng pulpitong mabili? Yun ang idea dyan. Napakarami pong ibang mga salta. So, messenger. Sino yon? Ikaw yon, ako. Okay. Ngayon, ang messenger kulang, although nandiyan ka, kung wala kang message. Ano yung message? Ang salita ng Diyos na may deuterocanonico. Amen? Uy, amen. Walang amen, pero may tumango. Ang salita ng Diyos ay yung Bible na may deuterocanonico. Wala sumasayo. Ang hirap mahuli Hindi mag-amen kasi sa ibang grupo, mga kapatid, pagka tumayo pala, magbibigay ng testimony. Ako po yung dati magnanakaw. Amen, hallelujah! Anong ka-amen doon sa dati magnanakaw? Because they know the story. At the end, magbabago yung magnanakaw. Kaya sa simula pala, amen na. O dito, wag ganon, Huhulihin kayo. So, messenger and then message. So, yung salita ng Diyos. Maaring messenger, pero maaari ding mag-message, pero ang message hindi galing sa Bible. Hindi yan biblical preaching. Ulitin ko. Okay? At napaka-importante, may message, pero walang mag-messenger. Kaya sabi ng Romans, paano naman sila makakapakinig kung walang mangangaral? So yan, dalawa yan. Kulang pa rin ang biblical preaching kapag wala yung pangatlo. Yung, ano sabi niya? Ay, wala pala, Hindi sumusunod si ating, PowerPoint. Kasi nasa 3rd slide na ako. 3M. Sinong kumokontrol noon? Yung sa pinakadulo ba? Ayan. Sa second floor. Ayan. Pakilagay nga, sir, yung 3M. Ayan na. Messenger. Message. Mag-appeal. Actually, pag gusto nyo ng English, make appeal. Make appeal. Pero mas gusto ko yung mag-appeal Make appeal. Okay, so yung 3 yan. And the last part was very important. At tandaan nyo. Kasi nag-preach ka nga tungkol sa evangelismo. Pero hindi mo sinabing, gusto nyo bang tanggapin na si Kristo bago tayo mag-uwian? Hindi, basta pinakita mo lang na magaling ka. Ganito, namatay si Kristo, pagkatapos tapos na. Yung tao, sabi niya, anong gagawin ko? Inaasahan natin na yung spirito ay mangusap pa rin sa kanya. Pero dapat mag-appeal ka. So kung di mo pa tinatanggap si Kristo, tanggapin mo na. May tubig naman dito, magpabaptize ka na rin. Pangalawang decision, the more decision you can make, the better. Pero hindi po pwedeng hindi ka mag-apila. Ano na nangyari? Medyo natatarantas yan. Pero alam nyo na yan, Pero sa iba kasi hindi. Alright. May tanong doon. Subukan nyo lang. I mean, subukan nyo lang magtanong.
Kung pa ibig sabihin, yun na ibig sabihin. Baka may hindi nagkakaintindihan eh. Okay, habang wala pa yung slides, ano naman yung flow ng tinatawag ng mga objectives natin sa preaching? Ano ang pangunahing objective sa preaching? Yes. Ay, sabi ko isa lang pero nilahat na niya. Total objective. And then general or major objective. At yung susunod ay specific objective. So parang ganito yan, funnel. Yung parang pakitid ng pakitid. Ano yung total life objective? Total objective. To bring life. So kaya kayo nagpipreach. To bring life. Kaya yun ba magpipreach? Ano umaga sa atin lahat. Pag-uusapan natin ngayon tungkol sa kagalakan mula sa Panginoon. Kagalakan nga ang pinag-uusapan eh. O kaya man, sasabihin mo yung kabaligtaran. Narito po tayo para pag-usapan ng mga kapigatian sa buhay. Kapigatian nga eh. So, importante, kahit paano nyo sabihin, walang problema sa akin. Walang problema. Ang kailangan lang maintindihan nyo, kapag kayo humawak ng Bible, tumayo at mangaral, magbibigay buhay kayo. Bakit? Una, ang salita ng Diyos ay buhay. At kinakailangan ito ang maranasan ng mga tao. Pangalawa, general objective. May mga areas, particular sa buhay, na yung sermon ay hindi dapat isa lang. So halimbawa, pag ang tagapakinig mo ay mga hindi mananampalataya, so anong klaseng objective ang gagawin mo, sermon mo? Ano? Evangelist chicks. Ay mga teenager eh. Evangelistic. Yung talagang pag-i-evangelismo. Pag pumunta ka naman sa patay, ano naman sa mga patay? Anong mensahe? Anong objective mo? You're bringing comfort, encouragement. Anong tawag doon? Pastoral. Ayan. So, kahit at least man lang, pag mamatay, mukhang pastor ka. I mean, pastoral, may objective. So, yung mga ganon, ano po? O kahit na may kalamidad, may crisis, pastoral ang dating natin. Sa mga panahon ng crisis na yan na tinatawag. Ikaw na lang kaya mag-control. Okay. Kasi importante yung umuwi pa raw yung naganap ng umuwi pa raw, nakakalimutan niya. Ayan na. Pag pinindot ko ba rito, susunod? Hindi. Ayan. Okay, iyan na lang para mas maganda. Alright. So, pinag-aralan din natin yung sermon diagram. Sino yung nagawa yung assignment? Taas nga ang kamay. Aba, sino yung walang pake? Dapat ginawa yung assignment. So, kasi si Ma'am Edith wala rito. Pero sabi niya, pagdating niya, ginawa ko, Pastor, yung aking SST. O, kita mo wala pa yan dito. Ay kung naandito pa yan, baka magpipreach na yan sa... Okay, so napag-aralan natin na kapag kumuha ka ng talata, kinakailangan may SST. Mamaya tatagalugin ko yan. Kasi napansin ko, ang daming gusto magtagalog. SST. So, doon sa Luke 10:38-42, sinabi ko doon na yung passage na ito, ang sinasabi dyan, Jesus visited his close friends in Bethany. Ang tatandaan yung word, pagdating sa SST, sabihin nyo nga, SST ay ancient. Ancient. Kagaya ng katabi ko, sabihin mo, ancient. Ancient. Ibig sabihin, kung ano mismo yung nasa Word of God. Kung may mga karakter doon, isulat mo yon. Iyan ang purpose niyan. Basta, titingnan mo doon, ano ba ang sinasabi ng passage. Pero pagdating sa SSS, Summary Sentence of the Sermon, na inilagay ko dyan, my sermon says, tingnan nyo this passage, my sermon says that
There is a kind of service that is pleasing to the Lord. Kung ang SST ay ancient, ano naman ang SSS? Modern. Kala ko sasabihin mo social security system. Dahil kapag sinabi mo yan, modern na yan. Dahil nung unang panahon, wala namang SSS. So tatandaan nyo, SST? SSS. Yan, very good. So ibig sabihin, huwag mo na isasama si Judas doon sa sermon mo. Halimbawa, may sermon says na si Judas ay nagbigti. Aba, anong pakialam ng listener mo dyan sa pagbibigti ni Judas? Pwede mong gamitin yung, this passage says, nagbigti si Judas. My passage says, suicide is against the will of God. Ayun. So, modern ba yun? Kasi common yung suicide. Pero itong si Judas, hindi nga nila kilala kung si Judas. Sa jeep, marami niyan. Pero, ewan ko sa church, no? Who does not pay? God knows who does not pay. Galing nga mga Pinoy, no? So, ngayon, noong isang Sabado, medyo nabigla lang kayo dahil nakagawa agad kayo ng SSS. Pero sa tingin ko, yung iba, talagang maalam. Kasi yung SSS, dinidetermine, kapag nabasa mo na yung halos lahat ng text, paulit-ulit hanggang sa makita mo kung ano yung, aha, eto pala ang sinasabi ng text at ito ang pwedeng isermon. Okay, tinagalog natin yan para sa mga Tagalog, ano? Mamaya makikita nyo. So, sa ganyang style, ang aking general objective para sa akin, ano? Gusto kong ipangaral ito ng devotional. Gusto kong hikayatin yung aking mga tagapakinig na lalong mahalin ng Diyos sa kanilang paglilingkod. Kasi yun naman ang sabi ng specific objective. Specific, I will ask my hearers para magkaroon sila ng intimate relationship with God through the reading of His Word. And then, ang sermon title na pinili ko, What kind of service does God favor? Ayan, sa English yan, ano? Dapat maalam kayo nito. Uulitin ko, siguro pang-apat na beses ko nang inuulit ito. Tuwing magdidebosyon kayo, kung may notebook kayo, lagay nyo yan sa unahan. SSS, SST, tapos parang talagang inaalam nyo kung ito i-Bible study ko, anong objective ko. Tapos mag-devotion kayo. Sa simula lang mahirap. Pero sabi yata, 21 days or 28 days na naging habit, mahirap nang i-break. 21 days na habit mo, mahirap nang ma-break. Good habits are as hard to break as bad ones. Yun ang sabi. Kaya subukan ninyo mga kapatid. Kita nyo kami, 1987, 87, 88 pa namin ito alam. Pero hanggang ngayon tinuturo namin. Bakit? Alam namin epektibo ito. Para sa, kung meron kayo alam na ibang pamamaraan, okay lang. Pero ito ang alam naming epektibo. Ayan. Okay. Sa mga Tagalog. Yan. Talagang tinagalog na. Lucas. Sa halip na SST, BNT. Ayan. Buod ng talata. Pagka, banat. Ayan, mga banat niyan. Okay. Sinasabi ng mga talata na binisita ni Jesus ang kanyang close friends sa Bethany. Kaya lang, konyo pa rin, ano? Okay. Ano pa? Buod ng sermon sa halip na SSS. Sinasabi ng aking sermon na may uri ng paglilingkod na kalugod-lugod sa ating Panginoon. Ulitin ko, dapat nabasa nyo na ng marami para maka-attain kayo niyan. Kasi ako, nakita ko na yan. May dalawang klase ng paglilingkod pala na sinasabi dito. Batay doon sa istorya. Sasabihin ko sa iyo talagang yung mga istoryang yan sa Bible ay andyan talaga yan. Pero hindi lahat ng istorya may kahulugan. Halimbawa, nakalagay daw mga plato. Baka mami, hanapan mo ng simbolismo yung plato. Hindi yun. Nanood ba kayo ng movie? Kung nanonood kayo ng movie, di ba?
Sa dulo noon, may isa lang moral story. Bakit kailan manood tayo 1 oras at kalahati, isa lang pala moral story? Bakit di na lang sabihin? Iyon kasi ang istorya. Ganoon din ang mga revelation ng Diyos. Ang vehicle ng Diyos para i-reveal ang kanyang kalooban at ang kanyang mga pamaraan ay ang kasaysayan. Tandaan po natin yan. Kaya nakapaloob doon. So, dito, nakalagay dyan, dapat alam nyo na at nabasa nyo na maraming beses. So, para sa mangaral, devotional pa rin. Para sa tagapakinig na layunin, nais ko na ang aking tagapakinig ay magkaroon ng malalim na kaugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng pagbabasa at pagbubulay ng mga salita ng Diyos. Yung SO, yan ang pinakamahalaga. Kasi dapat ang magiging laman ng iyong sermon o debosyon o Bible study ay nakakonekta palagi sa iyong tiyak na layunin. Halimbawa, gusto mo palang magbasa at magbulay sa kanyang mga salita. Tapos ang mga kinukwento mo, mga rapture, no, mga kapigatian. Hindi, kwento mo ang mga tao na pag nagbabasa ng Bible, ano nangyayari? Sa Biblia, sino yung mga gaya ni Joshua na talagang day and night, minimeditate. Yun palagi ang laman. Dahil may ibang sermon, di doon mo na lang yung ilagay. Titingnan nyo, kaya nga, mula sa malawak, magbigay ng buhay, unti-unti nagiging makitid. So, ibig sabihin, pagka doon, nakadiretso talaga. So, magbibigay ako dito ng halimbawa, kahit yung aking aplikasyon. So, anong mga aplikasyon? Bumili ako ng Bible. Huwag ako yung pupunta sa hotel at pagkatapos dudukot doon ng mga donation ng mga King James Bible, ng mga... Ang tawag daw, sino nagbigay ng mga King James Bible sa mga hotel? Mga Gideon. Kaya yung Gideon, produce ng produce. Kasi yung mga Christian, doon kumukuha ng Bible. Yun ay para sa mga bisita na hindi maanampalataya. Yun ay para sa mga bisita ng hotel na gusto na magpakamatay doon. Pero pag nabasa yung Bible, ayun, nagkakaroon na kanong buhay. Inuwi ng mga Christian. Pastor pa yung iba. Bumili kayo ng Bible, mga kapatid. Yan yan, sasama mo yan. So ngayon, kung tayo ay maglilingkod kay Lord, yan ang pamagat. Nakuha nyo na yung sermon diagram. May tanong ba kayo sa paggawa pa ng sermon diagram? Ito yung panimay. Yes, sir. Nagtaas ba kayo? May binugaw lang kayo. Walang nagtataas. Kasi importante, gaya nga sabi ni Bishop na mas maganda yung pag may agam-agam, itanong sa inyong pastor. Kesa mag-a-assume kayo, ganun ba ibig sabihin ni pastor, mga ganon. I-entertain na yan ng kaaway. Sige, mamaya ba na sinasabi ng pastor mo? Hindi mo tinatanong, sa isip mo lahat. So nag-iisip ka na, pinapaisip sa'yo. Tanong mo, point blank, pastor, yung ba sermon mo ay galing sa sermoncentral.com o ginawa mo yun? Tanong nyo yun. Bakit? Bakit mo natanong? Kasi pareho tayo Doon, nag-download din pala. Doon din pala siya nag-download. Okay. So, kapag ka nagawa nyo na ang initial sermon diagram, ito na yung susunod na gagawin ninyo. Okay? Nagawa nyo na. So, mag-i-structure na tayo ng sermon. Pagbabalangkas. Ano ba sa Tagalog sa inyo yan? Kapampangan. Pagbabalangkas. Outline. Yan. Mas maintindihan natin pare-pareho. Una, basahing mabuti ang passage ng maraming beses. Intently, slowly, repeatedly. O gaya nung, the Lord is my shepherd. Bagalan mo lang. No? Wala namang problema kung mabagal Sabi ni Henry Blackaby, why should I hurry God? Bakit kumamadiliin ang Diyos? Diyos siya. Kaya talagang alas 3, gumigising siya na madaling araw at pagkatapos nag-aaral siya ng salita ng Diyos. Can you beat that? Hindi Diyos nga Bakit mo mamadaliin ang Diyos? Kaya huwag kayong bibili yun, 3 minutes devotion. Meron yan sa mga bookstore 3 minutes devotion for busy Christians. Come on.
for basic Christian. And then, sabi ko doon sa CSM, huwag na kayo magbenta ng sermon outline. Nakalagay kasi, sermon outline for busy pastors. I think siguro, sermon outlines for lazy pastors. Buti pa. Tuturuan ko kayo kung paano. Madali lang kasi kung talagang babad na babad din tayo sa salita ng Diyos. So, basahin mabuti. Pangalawang step, magsimula palagi sa sermon diagram. So, nabasa mo na yung passage. Pagkatapos, talagang titingnan mo, ano kaya itong sinasabi ng passage na ito? Now, sa sinasabi ng passage, yung buo huwag kayong pipili lang dito. Sinasabi dito na ang ulo ni Juan Bautista ay nakalagay sa plato. Hindi yun ang sinasabi ng buong passage. Hindi po yun. Basahin niyo po ulit. Huwag pipick up lang. Ay, paano kung mapili mo yung, ang sinasabi ng passage ay, nagbigti si Judas lang, iyon lang. Hindi rin yun ang sinasabi. Merong mabigat na dahilan, bakit siya nagbigti? Alamin niyo yun, yung buong passage talaga. Huwag pipili lang na isa. Pagkatapos, ay i-determine ang gagawing sermon, SSS. Malalaman nyo lang yan kapag katama yung passage nyo, yung sinasabi ng passage. Tapos, makikita mo, ano ba mga prinsipyo ang dapat na isermon? Now, huwag kayong matakot kung 3 puntos, o 2 puntos lang, o 1 puntos lang. Walang problema yon. Basta mahalaga, may point. Kahit isa lang. Meron talagang sermon na 1 lang ang puntos. Huwag na kayong magmagaling. Jesus wept, tapos 3 points. Ay, 2 salita lang. Ay, may mga ganun pinipilit yung salita ng Diyos. Pang-4 na step, i-outline ang mga ideas, ang mga puntos, at ang mga katotohanan. Okay. So, dapat kasama rin kayong Bible, ano? May tanong ba dito sa pagbabalangkas? Maliwanag ba? Maliwanag po ba? Ayan. So, pwede kayo magsalita pagka tinatanong. Ngayon, tingnan natin yung sample. Ang sample na ginawa ko dyan, kung tayo ay maglilingkod kay Lord, tapos naglagay ako ng tinatawag na unang puntos. Nasa outlining na ako. Ang sabi ko dyan, kung tayo ay maglilingkod kay Lord, iwasan natin ang serbisyong many plates. Ayan. Konyo ako kasi ang nire-reach ko mga millennials. Mga millennials ko mga XYZ na tinatawag. Now, pagka gumawa ka ng puntos na ganyan, huwag mong kalilimutan kung saan matatagpuan ito. Nakuha nyo? Kailangan, tawag natin dyan sa English ay proof text. Anong katibayan mo? Proof text. Anong katibayan mo? Sinabi ba yan ng Bible? Ngayon, uso-uso yan sa Facebook. Panay ang quote nila. Wala naman nakalagay kung sino nagsabi. Yan po ay hindi dapat. Dapat may autoridad. So, tingnan nyo. Verse 38 ng Luke 10. Dito, nakita dito, sabi dito, as Jesus and His disciples were on their way, He came to a village where a woman named Martha opened her home to Him. So, nagsimula ako doon. Dahil ito'y tumutukoy sa karakter na si Martha. Verse 40 and 41. But Martha was distracted by all the preparations that had to be made. And then she came to him and asked, Lord, don't you care that my sister has left me to do the work by myself? Tell her to help me. Ayan. Kaya ko nasabing, iwasan natin ang serbisyong many plates. Yung many plates, iyan ay ginawa kong, yung tinatawag na, ang kahulugan niya, pagiging abala. Kasi kung isang plato lang yung isi-serve mo, maabala ka ba noon ng gusto? Hindi. Kung maraming plato, maraming handa, kaya nga tingnan mo dito, sabi niya, distracted
by all the preparations. Samantalang yung isa, ando lang. Ayan. Sabi ni Lord, kumpara dito sa dalawa, iwasan nyo ito. So, ibig sabihin, yung puntos na ginawa ko, may basihan yon. Pagka hindi nyo nakita yung 38, 40 to 41, hahanapin nyo pa yon, hahanapin pa ng mga miyembro. Ngayon, pag nakalagay dyan at nagbabasa kayo ng Bible, sila mismo magkakaroon ng imaginasyon, ano? Maaawa sila sa sarili nila. Sabihin na, ganito ako eh. Sa buong bahay namin, ako nga lang ang gumagawa eh. Ayan, magsisimula na kayo ng awayan sa asawa at sa mga anak. Dahil maawa ang sarili. Pero, ang sinasabi, pwede mo palang iwasan yan. Ba't di mo assign? O tay, ikaw sa umaga maghuhugas. Ikaw panganay, sa tanghali ka. Ikaw sa gabi. Ba't gagawin mo lahat? Ay nagbibigay nga dito ng signos na iwasan natin yan, yung sobrang kaabalahanan pagdating sa paglilingkod kay Lord. Ang kaabalahanan ay hindi nangangahulugan na yung ginagawa nyo ay tama. Diba? Hindi ko mo busy kayo. Kung minsan sa kabisihan, nakakalimutan na yung pinaglilingkuran. Yan, totoo. At yun ang lumabas dito sa ikalawang puntos. Kaya, kung tayo ay maglilingkod kay Lord, so tingnan niyo yung salita, iwasan, ito naman, ilaan. Kung minsan, iisipin nyo rin yan. Dahil sa panahon ng pagsusulat at paggagawa ng sermon, ang ginagamit po rito ay yung ating utak at hindi yung ating bibig. Maliban na lang kung ipinanganak ka na una ang bibig. Yun ang gagamitin mo. Kaya lahat halos na ipinapanganak, una ulo. Iniingatan yung utak doon. So yan ang gagamitin nyo. Iwasan, ilaan. So pag umuwi yung membro, at least, pag maglilingkod pala ako sa Panginoon, may dapat ako iwasan. Pag maglilingkod pala ako sa Panginoon, ito palang dapat kong ilaan. So, some of the words na pinag-iisipan niyan. Kung ito, siguro ilang beses ko nang na-sermon bago ako mag-come up nung ganong salita. Dahil hindi agad dumarating. Pero kinakailangan pinag-iisipan. So, saan makikita yon? 39, sabi ng 39. She had a sister called Mary who sat at the Lord's feet. Tingnan mo, hindi man lang umaray si Jesus dito, no? Kasi who sat at the Lord's feet listening to what He said. Now, sa mga nag-aaral ng Bible, napaka-makapangyarihan yung salitang sat at the Lord's feet. Makikita nyo yan. He sat at Moses' feet. He sat, Paul sat at Gamaliel's feet. Ang ibig sabihin yan, nagpaturo. Kinikilala si Jesus bilang isang rabbi. So, yun po yung mga ano niyan. Yung mga konting advance na yon. Pero sapat nang sabihin mo, ay siya pala, siya pala ay nakikinig, listening to what He said. So, sa kanyang paglilingkod, sa tingin niya, naglilingkod siya kapag nakikinig siya sa mga salitang lumalabas sa bibig ng Panginoon Hesus. Paglilingkod pala ang tawag doon. Dahil sabi ng 42, sabi niya, Oy, Martha, you are worried and upset about many things. Tingnan mo. Upset about many things. Akala mo, busy ka mo naglilingkod, ano? Pero na-upset ka. Kapag naglilingkod ka na hindi ka masaya, wag mong gawin. Come on. Walang kwenta yon. Naghuhugas ka nga ng plato dito sa church. Bakit ako lang naghuhugas dito? Ay, di basagi mo. Gawin mong ano, yung parang ginagawa yun, magmura ka, tapos ibata mo yung mga plato. Ano, saan yun? Sa isdaan. Sa isdaan. Gawin mong ganon. Pero kung mag-isa ka, walang tumutulong sa'yo, pero gusto mo maghugas ng plato, hindi maghugas ka na masaya. Ikaw lang, huwag kang titingin doon sa Ako, Lord, wala na ba? Nag-rapture na ba? Ikaw na lang. Gawin mo ng masaya. Pero kung gagawin mo yan, tapos gaya ni Martha, ma-upset ka, wag na, uy. Wag na. Kasi, hindi rin tatanggapin ni Lord yun. Wow. Tatanggapin lang nung custodian sa church, yung mga plato. Pero hindi ang ginawang paglilingkod. Kaya sabi dito ni Jesus, only one thing is needed. Mary has chosen what is better. So pag sinabi niya, Mary has chosen what is better, and what is better? You go back to verse 39. Sasabihin ng verse 39,
nakakinig kay Jesus is better than naghahanda ng pagkain para kay Jesus. Ito. Kung ako yan, sabihin ko, Marta, naliligalig ka samantalang 12G lang naman ang pakakainin mo. Hindi G12 ba? 12G. 12 gutom. Yun ang ibig sabihin yan. 12 lang ay naliligalig. Pero kasi nainggit siguro siya. So kaya kinakailangan ilaan mo ang serbisyong contemplate. Which is better. Yun nagko-contemplate siya. So many plates, contemplate. Kita nyo na. Word. Tandaan nyo na. In fact, mamaya, pagdating sa application, ang application nung many plates, iwasan natin yun, pag-anibersaryo. Yan ang distinct na illustration ko sa pag-anibersaryo ng ginagawa ng miyembro, lalo sa mga probinsya. Naku, magluluto na sa rekwa. Lahat ng kababaihan nandoon. Pati mga lalaki nandoon din. Yung mga bisita, sila lang nasa church. Mali. Ang anibersaryo ay pagdiriwang ng katapatan ng Diyos sa buhay ng mga miyembro, hindi ng mga bisita. Kung may bisita kayo, fine. Pero yung maging abala kayo sa likod, tapos naku, pakakukulangan yung pagkain natin. Bumorder pa kayo dito. Humanap kayo dito. Nag-imbita pa kayo ng speaker para sabihin kung ano ang kalooban ng Diyos susunod na taon. Yung pala, abala lang kayo sa likod ng kitchen ninyo. Magpa-cater kayo. Lahat ng miyembro nakaupo, makikinig kung ano sasabihin ng Diyos para sa susunod na taon. Yun yung aplikasyon ko niyan. So, pag bumabalik ko sa simbahan, pag anibersaryo, nagpa-cater na kami, Pastor. Good. Para lahat kayo relax. Wala pa kayo intindihin. Yan po sinasabi ko. So, naintindihan ninyo ang sample ng pagbabalangkas. Okay. Ito, libre na to. Kasi, actually, yung Lucas, makikita nyo sa preaching nga ba? Ang totoo, yung ibang detalye ng ating pinag-aaralan, wala pa rito inductive Bible study. Andito yung sample na inductive Bible study. Kasi madugo yun. Madugo. Kaya yung basic lang muna ang pinag-aaral natin. Okay, bibigyan ko kayo ng libre. Ipeso. 4, 11 hanggang 16. So, anong gagawin natin una? Hahanapin natin ang SST o yung BNT. So, anong sinasabi dyan? Okay. Siyempre, nabasa na natin yan, napag-aralan natin yan, na-preach na natin yan. Pero mga pastor, yan, libreng sermon outline dito, ha? Una, sinasabi ng mga talata na nagbigay ang Diyos ng iba't ibang mga kaloob para sa pagpapalago ng iglesia. Tingnan nyo. Yung ibang mga simbahan at pastor, mahilig manggaya. Nabalitaan nila. Effective pala yung ginagawa doon sa Amerika. Gayahin nga natin dito sa atin. Ayun. Pagdating dito sa Pilipinas, hindi pala epektibo. Bakit? Magkaiba ng konteksto. Magkaiba ng mga tinatawag na tagapakinig at miyembro. So, hindi umepekto. Ano ibig ko sabihin? Well, yun ay mga method na maaaring lang gawin sa kanilang lugar. Pero ang Biblia ay wala namang lihim na hindi binunyag para sa iglesia. Halimbawa, sa pagpapalago ng simbahan, Ephesians chapter 4, 11 to 16. Hindi na yan lihim. So, sabi dyan, may mga nagbigay ang Diyos ng iba't ibang mga kaloob para sa gamitin sa pagpapalago ng iglesia. So, ano yung aking isi-sermon? Ngayon, sabi dyan, sinasabi ng aking sermon na maraming resulta ang pagsasanay ng pastor sa bawat membro. Para masubaybayan nyo, pumunta kayo doon sa text 2, kasi ako alam ko na ito. So, maraming resulta. So, ano ang aking focus dito? Ang aking focus, bagamat sinabi ng passage na nagbigay ng Diyos na iba't ibang mga kaloob, hindi doon ang aking focus.
Ang aking magiging focus ay sa resulta ng pagkakaloob ng Diyos na mga kaloob na ito. Kung gusto kong mangaral tungkol sa mga kaloob, pupunta ako sa 1 Corinthians 11, pupunta ako sa 12, 13, hanggang 14. Ayan, yun ay para doon. Pero at this point, ito pala yung lihim na inihayag sa simbahan para yung mga pastor mapalago ang simbahan. Na ngayon di na lihim. Ano ngayon ang aking magiging general objective? Consecrative. Bakit? Patungkol sa pagkukumit sa isang particular na Christian discipline. Ayan. Hindi ito evangelistic ha. Hindi rin yan pastoral. Hindi rin yan devotional. Consecrative. Ayan. Buti, nakabalik ka ng bago mag-alas 12, no, Brad? Okay. So, yan. Thank you. So, yan. Consecrative, ha? So, sa mga tuwid, ang aking kabuuan ng sermon ay nakafocus sa papaano hikayatin ang bawat isa na sumang-ayon dito sa mensaheng ito. Okay. So, ang aking magiging specific objective, nais kong ang aking mga pakinig ay dumalo sa lahat ng equipping training sa ating iglesia. So dito parang ina-assume ninyo na may iba't ibang mga training. Training sa kababayan, kalaki, basta lahat ng training. Gusto ko lahat ay dumalo. Bakit? Ay sapagkat yun yung sinasabi ng aking SSS na maraming benepisyo. Kung a-attend kayo, kasi hindi ko, ang hikayat ko, dumalo eh. Pag nasanay, saka darating ang resulta at benepisyo. Okay. Ilang puntos ito? 8 points. So, isang buwan mo na itong sermon, mga kapatid. Titipirin mo lang, 2 points lang kada linggo, ano? Para babalik din sila. Okay. So, ito yung nangyari dyan. Ay, pamagat pala. Mga benepisyo ng iglesia kung magsasanay ang bawat isa. Alam nyo, pwede kong gamitin yung resulta. Pero ang mga tao, gusto nila benefits. Di ba? So ito, pag gusto mong titlean ito na iba, pwedeng equipping with benefits. Parang friends with benefits lang. Ano? So yan yung benefits, benepisyo, medyo common yan sa atin. Una, sasabihin ko dyan, yan, nilagay ko na agad lahat. Unang benepisyo, ito yung unang puntos ng sermon na ito. Magiging handa ang lahat sa paglilingkod. Kita mo? Pagka yung palang binigyan ng kaloob, nagsanay sa kanyang mga membro, magiging handa ang lahat sa paglilingkod. Ang focus ko dyan ay yung handa, tapos lahat. Imagine mo yon? Meron kang, pag gumanon ka lang, meron kang army na tatayo at pagkatapos ay maglilingkod. Ikalawang benepisyo, magiging matatag ang katawan ni Kristo. Now, nakikita ninyo na may mga talata. Ako, hindi ko gaanong ugali na hatiin yung talata. Yung iba kasi pwedeng 12A, 12B, 12C. Ay, bahala kayo kung gusto nyo gawin yon. Basta yun sa akin, lahat makikita sa 12. Andun lang yan sa 12. At para matuto ako maganap. At saka, yung pag-aatado, no? Yung nagtitinda lang ng kalamayan eh. Yung inaatado yung mga ano niya. Pero ito, pwede naman 12 lang. Pero kung gusto mong i-determine, nasa sa iyo. Para sa iyo. Ikatlong benepisyo, magkakaroon ng pagkakaisa sa pananampalataya. Imagine mo yon? Andyan lang lahat sa Bible yan. Number 4, magkakaroon ng pagkakaisa. Now, hindi ko ba pareho lang na puntos yung pagkakaisa? Yes, yung pagkakaisa sa pananampalataya, ngayon naman sa pagkakilala sa anak ng Diyos. Sa pananampalataya, sige, baptize ako. Samantalang siya, hindi ako ganong naniniwala na si Jesus ay talagang Diyos. Kasi nagutom. Kasi natulog. Napagod. Sa pagkakilala sa anak ng Diyos, baka magkaiba kayo. Kaya sinasabi ni Pablo, sa sulat niya, dapat pare-pareho, siya ay anak ng Diyos. Naintindihan po ninyo? Kasi may iba, hindi naniniwala na si Kristo ay muling nabuhay. Meron po mga ganyan. Kristiyano yun ha. Hindi raw muling nabuhay si Kristo. So, paano gagawin mo doon sa mga miyembro mo halimbawa? Ayaw manampalatayang si Kristo ay hindi talaga nabuhay. Naging, anong tawag dito? Nawalan lang ng malay.
Hinimatay. Tapos yung lamig doon sa kulungan, yun ang nagpabuhay. Anong gagawin mo sa miyembro, sa leader na gano'n? Sabi mo sa kanya, Brad, sige, sa Biyernes, magkita tayo. Papaluin ka namin. Pagpapasalin ka namin ng cross. Lalagay ka namin sa cross, babatuin ka namin, sisibatin ka namin. Saka ka namin ibabaw. Tira natin kung mabuhay ka. Ibig sabihin, tingnan natin kung hinimatay ka lang. Pero yan, magagawa sa pamamagitan ng mga pagsasanay. So, 4 na yan. Ito pa yung panibagong 4. Verse 13 pa rin, magiging ganap ang ating pagkatao gaya ng kay Kristo. Is that possible? O sabi nga namin, be ye perfect as I am perfect. So, posible. 6, magiging matalino sa anumang panlilinlang at pandaraya. Kapag nagpapasanay pala kayo, no? Iyan po'y benepisyo din. Kasi noon, sa unang mga panahon, ang dami mga Gnosticism na tinatawag. Kung minsan, nagkikrip in yan sa loob ng inyong simbahan. May naimbita ang inyong miyembro, pagkatapos galing sa ibang reliyon. So, kung minsan, na-insist nila yung tawag dito, yung mga doktrina nila doon, paunti-unti, hanggang mag-take over na sila. Pero kung kayo nasasanay, benepisyo, magiging matalino sa anumang panlilinlang at pandaraya. Number 7, magiging ganap na kagaya ni Kristo sa katotohanan at pag-ibig. Hindi ba pareho lang yan ang number 5? Yes, sa pagiging ganap. Pero, kagaya ni Kristo sa katotohanan at sa pag-ibig. May mga konting diferensya yan. Pero lahat ng yan ay benepisyo. At pangwalo, magkakaroon ng maayos na pagkakaugnay-ugnay ang katawan ni Kristo. So yung mata, hindi nakalagay sa batok. Yun po yung sinasabi talaga dyan. Yung paa ay hindi nagiging kamay. Kung ano ang papel mo, yun ang magiging ganap mo sa panahon ng yan. At saka hindi pwedeng magkaroon ng inggitan. Minsan nag-usap si kamay, si paa, saka yung ibang bagay ng ano. Sabi niya, sobra na yan si Chan. Wala na yung ginawa, kundi istorbohin tayo. Kumain ng kumain. Ayaw nga, sabi niya. Pag kumain pa yan, gusto pa, kinakamutan. Ay, sabi mo pa. Sabi ng mata, nangangawit nga ako sa pagtingin ko, anong kakainin yan? Sabi naman ng paa, ay, pagkakain niyan, gusto niya, lalakad-lakad pa ng konti. Pagwelgahan natin. Sabi ng mga bahagi ng katawan. So, nung oras ng kainan, hindi kumikilos si kamay. Para isubo yung pagkain. Hindi siya kumikilos. Wala, totally walang kumilos. Unang araw. Kalawang araw, ganun pa rin. Lungay-ngay. Pangatlong araw, may benda na sa ulo Dahil talagang meron ng halos hindi na makagula pa. Wala nang lakas. Then na-realize nila, pag pinagwelgahan pala natin itong si Chan, tayo rin ang kawawang buong katawan. Ganon din po ang mangyayari dito. Kapag ang bawat isa ay hindi nakikibahagi sa layunin ng buong iglesia. Kung kukunti lang nagtitraining, ay hindi yan lalago. Now, si Doc Canoy siguro mga teorya lang tinuturo niyan. Bago ako mag-seminaryo, nasa pastor na ako. Sa UBC Manila. Nung unang dating ko doon, nag-swimming kami. Swimming pool. Kasama ko mga deacon. Sabi ko sa mga deacon, gusto nyo ba mag-aral ng bautismo? Total, sa swimming pool na tayo. Ay, di tinrain ko ng bautismo. Pumila kayo dyan. Lahat ng deacon, ilulubog ko kayo. Diba? Nilulubog ko. Pinapakita ko kung ano yung feel, madarman nila, paano ang pagbabautismo. Pag medyo hindi ko type yung deacon, tinatagalan ko ng konti. Okay. Pero may bawi yun. Siyempre, may bawi yun. Sabi ko, okay, nailubog ko na kayo, ako naman ang ilulubog nyo para malaman ko kung tama. Ama yung iba gumante. So, nilubog din nila ako. Tapos, saka ako na sinuplayan ng salita. 15 ang deacon nila. 50 na miyembro sa bawat isang deacon. I-oversee niya yan. Sa bawat buwan, meron kaming bautismo at the end of each month. 15 sila. 12 lang buwan. So, sobra pa ako sa taga-bautismo. Every month, may baptizer of the month. Nako, magbibihis siya. Siya magbabautismo. Tuwan-tuwa mo kong. Dahil inaakala niya ang trabaho lang ng pastor, siya ang gagawa. Andun yung pride niya, yung tuwan-tuwa siya. Ay, asan si pastor?
ando lang, nanonood lang si pastor sa pagbautismo, kumakaway, kumukuha ng picture. Ayan. Tingnan nyo. Hindi pa ng problema si Mrs. sa detergent dahil babasahin ko yung pantalon ko. Yung sila nabasa na. Maliban lang kung ako ang ni-request na magbautismo. Pero tapos na 1 taon, meron pang 3 na hindi pa nakapagbautismo. Bakit? Nagpasanay. Benepisyo. Nagkaroon kami ng funeral brigade. Bago yung FB, may FB na sa UBC. Funeral brigade. Pag may namatay, parang ambulansya yan. May tatawag ng tutugtog. May tatawag ng mag-i-speak. Di ko na rin. Dahil yung deacon, sinanay ko sa pag-preach, paano mag-preach, pinagawa ko ng sermon na hindi niya ipipreach habang hindi kailangan. Nakalagay lang yan sa Bible niya. Pag si Pastor Kanoy, nung linggong yun ay nag-LBM, hindi makakarating, mag-uumpiyang yung 15 deacon. Magtuturan, ikaw na mag-preach. Hindi yung, umawit po tayo ng isa pang hymn, tapos tinitingnan kung darating si Pastor. 2 pang hymn, mga kapatid, sapagkat napakaganda namang mag-awitan sa Panginoon. Natapos panay awitan. Pero kung meron kang ready, ando lang yan. Ready yun. So, may funeral brigade, ano? So, tapos may tatawag na, may kukuha ng bulaklak. Pagkatapos, pagdating ng pastor, makikiramay na lang doon sa namatayan. Ready na lahat yun. Is pareho din ang mensahe naman pag namamatay. At saka hindi man nakikinig yung patay na. So, kahit ano yung sermon siguro doon. Well, meron din, evangelism din na tinuro ko doon. So, yung mga yon, mga kapatid, lahat yon ay puro resulta ng pagsasanay. Hindi lang yon. Nung iniwan ko ang UBC, nakapagtayo kami ng 3 pang student center na ngayon ay 3 simbahan na rin at nakapagpadala na ng mahigit 12 sa seminaryo. Yung mga group na yon. Bakit? Kasi naniniwala ako, sabi ko sa kanila, ang trabaho ko bilang pastor ay 3. Teacher, administrator, preacher. Kahit baliktarin mo yan, preaching, administration, teaching. Yan lang. The rest, kayong gagawa. Ikaw, pastor, miyembro, papagawa sa lahat ng pastor niyo yan. Bukas patay na yun. Ay, kung ginawa ko lahat, baka wala ako ngayon. Dahil minsan nagkaklat yung aking parang mild stroke daw. Dinala ko dyan sa Chinese. Dumisita yung mga BOT. Ano nangyari, pastor? May parang cloud, malabo nga yung parang nakitang clot. Pero parang letrang B. BOT yata, ibig sabihin yung source ng stress, BOT. Eh dumalaw yung mga dikot. Parang malabong D. Ang source ng stress ay deacon. Kaya, kung sino dumalaw, yun ang source of stress. Dahil hindi tinutulungan yung pastor sa gawain talaga. Pwede rin naman yung pastor, hindi ginagawa ito. Kaya sabi ni Bishop Carlos, habang nag-uusap kami, ba't ko gagawin yung trabaho ang alam kong may mas marunong gumawa noon? Siyempre, proud naman ako. Bakit nga? Importante mga kapatid ang benepisyo. So, may tanong ba kayo dito sa mga puntos na ito? Sabi ko kanina sa simula, iserye. Kaya, tipirin mo. 2 puntos kada linggo. So, 4 na linggo, di ba? So, 2 buwan. Kaya, kita mo? Kung gusto mo nga, 1 puntos kada isang linggo para mas ma-emphasize nila. O, 2 buwan talaga yan. No? O. Eh, sub-point ka pa. Gusto mo, 1 taon to eh. Yung pastor ng Dallas Baptist Church, siguro yung Ephesians, si Criswell, 3 taon bago nila matapos ang Book of Ephesians. Totoo po yan, 3 taon. Kasi nagpastor siya doon for 50 years. Imagine mo yon? Pero 3 taon ipeso. So itong 8 ito, gawin mong 6 months.
okay na rin yun. Mas malala yung isang pastor. Kada linggo, Matthew 20:18 to 20. Ang katwiran niya, habang hindi ninyo na isa sa katuparan yan, ito pa rin ng sermon. Kawawa naman yung mga miyembro natin. Ano? Okay, may tanong ba kayo? Naku, nag-stuck yung akin. Libre na yan, kayo na yung magpapalaman. Tuturuan ko kayo mamaya kung paano magpalaman yan. Okay, ito naman. Ano yung John 9? Sinasabi ng John 9, ng mga talata, na pinagaling ni Jesus ang ipinanganak na bulag. Okay. Alam nyo, may makikita kayong mga diskusyon dyan. Huwag kayong mag-focus gaano doon. Mag-focus kayo, ano ba yung buong passage? Napakasimple lang. Pinagaling ni Jesus ang pinanganak na bulag. Iba yung nabulag, halimbawa, nagmumotor ka, na-aksidente ka, nabulag. Ito, ipinanganak pa lang, bulag na. So, wala siyang idea ng a whole new world. Wala siya noon. Kaya dito, iyan ang sinasabi ng talata. Kapag tinignan mo, makaka-relate na agad dito yung mga PWD. Kaya, kung meron kayong member dyan, si Jesus pala yung nagpapagaling. Pwede natin ipakita yon. So, nag-PWD ka na ba? Brother Teddy? Hindi pa. Hindi ka pumaparada doon sa mga SM parking na may PWD? Lalo't wala naman nakalagay? Hindi, lalo't wala naman nakalagay sa PWD. Di ba? Ako pumarada ako sa SM PWD. Lumapit agad yung guard. Sir, PWD yan. Ha? Hindi na ako pinalis. Bingi pala, bingi. Baka gayahin nyo yun, Hindi totoo yun. Okay. So, pag ako'y ginawa ng sermon, sinasabi na aking sermon na ang mulat ay may lumalagong pagkakakilala kay Jesus. Ano napansin nyo? May contrast. Ayan, importante yung contrast. May bulag at mulat. Makikita doon sa kasaysayan na parang, ang sermon na ito hindi magtatapos sa pagkakabukas lang ng mata. Kung hindi, higit pa pagkakilala kay Jesus. Papakita ko sa inyo kung paano nangyari yan. Okay. So, ito hindi nagre-require ng pagbukas ko ng Bible, yun na. Hindi ho. Basa ng basa. Kasi andun ang Espiritu Santo, siya ang sumulat nitong scripture na ito, siya magtuturo sa iyo. Ano ba sinasabi mo paulit-ulit dito? Huwag mo ipapasok yung sarili mo agenda, kundi sinasabi ng text yun. Kinakailangan ipakita sa iyo ng banal na Espiritu. If it will take time, so what? Basta mahalaga yung sinasabi niya. So, sinasabi na aking sermon na ang mulat ay may lumalagong pagkakilala kay Jesus. Ang sermon na ito ay gagamitin ko bilang isang evangelistic sermon. Dahil pagkakilala kay Jesus ang gusto kong gawin niya. After all, ito naman ay makikita nyo yung pagsampalataya ng bulag later on. Pagkatapos, ang nais ko, ang mga tagapakinig ay manampalataya kay Jesus. Huwag nyo nang gandahan yung inyong specific objective kapag evangelistic. Kapag evangelistic, ang laging layunin at tsak na layunin ay ma-born again yung tagapakinig nyo. Huwag na yun. Nais kong ang mga tagapakinig ay mamangha sa mga puntos na aking sasabihin upang sa ganoon manamnam nila ang salita ng Diyos at manampalataya sila kay Jesus. Sabi mo lang, manampalataya sila kay Jesus. Yun ang evangelistic. Okay. So, kung yan sinasabi, ang title ng aking sermon ay ang lumalagong pagkakilala kung sino si Jesus. Yung sa pagta-title, huwag masyadong controversial, Basta yung maiuwi ng lumalagong pagkakilala kung sino si Jesus. So dito, lumalabas na ipapakilala ko si Jesus. Sa tingin nyo, ano ang unang pagkakilala ni Jesus ay ng bulag kay Jesus? Bulag nga ito So wala siya nakikita. So paano niya makikilala si Jesus nung makakita na siya?
O, anong una? Verse 11. Sabi ng text, paano ka nakakita? How then? Were your eyes open? They demanded. He replied. Ito yung una niyang sagot sa nagtatanong, paano siya nakakita? The man they call Jesus. Bulag lang siya, pero hindi siya bingi. Naintindihan po ninyo. Ibig sabihin, habang siya ay bulag doon, naririnig na niya, Jesus, Jesus! So, anong ginawa niya? Sabi niya, dumura siya sa lupa at pagkatapos gumawa ng putik at isinalpak sa aking mata. Sa English nga niya, sabi pa niya, actually, I didn't see it coming. Ang tagal nyo, ha? Bulag-bulag nga eh. So, dialogue niya, I didn't see it coming. Talaga. Yung sa isang message ko sa seminary, ang title niya, bro, The Mud, M-U-D, that made the mob, M-O-B, mad. M-A-D. The mud that made the mob, referring to the Pharisees and teachers of the law, the mud that made the mob mad. Ayan. Seminary level na yun, mga kapatid. Ayan. Pero kung gusto niyo, pwede niyong hiramin. Sabihin niyo lang, ayon sa pamagat ni Dr. Canoy. Ayan. And then 10% ng inyong honorarium para dyan. Maliwanag. Yun ang sabi niya, the man they call Jesus. Pagkatapos ay, he told me to do, etc., etc. So, hindi lang yun. Paano pa yung puntos na susunod na gagawin ko? Paano lumalago yung kanyang pagkakilala? Makikita niyo yan sa talatang 17. The man they call Jesus, he is a prophet. So finally, they turned again to the blind man. What have you to say about him? It was your eyes he opened. And the man replied, he is a prophet. How did he know that? Narinig niya lang si Jesus. Pero ngayon, ang pagkaalam niya, siya ay isang propeta. Ngayon, kung pupunta na tayo sa explanation, ang ipapaliwanag ko rito ay yung salitang propeta. Ano ba ibig sabihin ng propeta? Ang propeta ay sinugo ng Diyos para gawin ang sinasabi ng Diyos, at kapag ka nagkakatotoo ang sinasabi at ginagawa ng propeta, siya ay totoong galing sa Diyos. Yun ay papaliwanag ko dyan. Pero nakakamangha, kaya sinabi niya, the man they call Jesus. The man they call Jesus, he is a prophet. May simbolismo pa ako niyan. Dahil 4 points yan eh, ay 3 puntos. The man they call Jesus is a prophet who came from God. Tingnan niyo mabuti yan. Anong talata yan? Verse 33. Kita mo, kung magpipreach ka lang ng chapter 9 tapos isang versikulo lang, napakaraming katotohanan ang mamimiss mo. But look at verse 33. Sabi niya mga kapatid, nobody, sabi, the man answered. I would like to begin in verse 30 kasi parang lecturer na siya dito. Now, that is remarkable. You don't know where he comes from yet. He opened my eyes. We know that God does not listen to sinners. Aba, nangangatwirang ka pa. He listens to the godly man who does his will. Nobody has ever heard of opening the eyes of a man born blind. If this man were not from God, he could do nothing. A prophet. He is called Jesus. He is a prophet. He is from God. Tingnan niyo mabuti yan. Sumagot yung you were steeped in sin at birth. How dare you lecture us? Tingnan mo, may iba pang puntos na pwede mong gawin. Kapag ka lumalago ang iyong pagkakilala kay Jesus, tumitibay ang iyong pananampalataya, nakikilala mo talaga siya, at yung dating bulag, lecturer na. Ikaw pa magtuturo sa amin. Ang ginawa sa kanya, in-excommunicate ngayon siya. Tinanggal siya sa sinagoga. Ikaw pa magtuturo, tagapakinig ka lang doon, bulag ka lang, no? But this is a truth na talagang pagdating sa 4, sabi niya, the man they call Jesus is a prophet who came from God, the Son of Man,
and is the Lord. So, ginawa ko na lang dalawa yan, magkasama yon, the Son of Man. Look at verse 35 and 38. Sabi dyan, Jesus heard that they had thrown him out. And when he found him, he said, "Do you believe in the Son of Man?" "Who is he, sir?" the man asked. "Tell me, so that I may believe in him." Jesus said, "You have now seen him. In fact, he is the one speaking with you." Then the man said, "Lord, I believe." And he worshiped him. Amen. Look at that. Diyan nagtatapos yung istorya. Pero tingnan nyo kung gaano kalalim ang pinanganak na bulag nung siya'y mamulat. At dito yung contrast na ipinapakita, merong mga lumaki na sa relihiyon na mapakatagal, pero nananatiling bulag sa espiritu. Iyan ang ating i-emphasize dito. Kaya marami tayong tagapakinig na talagang reliyoso, pero hindi naintindihan kung sino talaga si Jesus. He's the Son of Man, He is Lord, and He worshiped. The reason for the worship, He believed that the Lord is God, because only God is to be worshipped. May tanong, libre na naman yan, na si-sermon mo, kundi yung pa yan na sermon. Pero suggest pag-aralan mo yan. Nakukuha po ba ninyo yung pagbabalangkas? Nagkakaroon na kayo ng idea talaga. Importante yung proof text. Dahil kapag wala, ay medyo magugulo kayo doon. Hindi pwedeng sabihin nyo lang sabihin. At saka pagka may proof text kayo mga kapatid, yung pong mga miyembro, tuturuan din natin kumopya doon sa points ninyo. Para pwede nilang ituro yan sa iba. Kahit yung sinabi nyo, hindi nyo maalala, pag may proof text, bubuksan lang nilang Bible. Maalala nila. Dahil mas mabuting tagapagturo ang Espiritu Santo kaysa sa atin. Pastor, yan medyo mahaba yan, 41 verses. Kaya nyo bang mag-sermon, gumawa ng sermon mula sa kabanata, buong kabanata? Ito halos ang buong kabanata ito. Oo, 3 kabanata, gagawaan kita ng sermon. Ang sermon natin ngayon, Genesis chapter 1, chapter 2, and chapter 3. Sabihin mo sa mga miyembro, buksan ninyo yung mga Biblia sa Genesis chapter 1, chapter 2, and chapter 3. Para maiksi lang po ang ating pag-aaralan ngayon. Genesis 1, 2, 3. Okay, anong sinasabi dyan? Now, importante sa SST, titignan ninyo ano talaga nangyari. Anong nangyari sa Genesis 1? God created the world. Genesis 2. Wala na, hanggang Genesis lang binasa nyo. Genesis 2, God created man and woman. Ano nangyari sa Genesis 3? Ha? The fall. Calls or calls o no? The fall. The fall, ang pagkakasala. Ayan. Kasi the fall ngayon, medyo wag niyong gamitin yon. Kasi ang dami ng mga, tsaka napofall. Medyo napofall. Wag niyo nga gamitin. Pagkakasala, diretsuhin niyo na. So, kung yun ang nangyari sa Genesis 1, 2, and 3, so yun ang gagawin kong SST. Sinasabi ng mga kabanata, ang paglikha ng Diyos sa daigdig, sa tao, at ang pagkakasala ng tao sa Diyos. Dito, pwede akong gumamit ng at. Bakit? 3 kabanata eh. Kung isang simpleng passage lang, isang buong pangungusap. Pero pangungusap pa rin yan. Makakagawa ka ng sermon dito? Okay. Siyempre, anong nangyari diyan? Ang sermon ko ngayon ay ito. Sinasabi ng aking sermon na maliwanag ang plano ng Diyos sa pagliligtas ng tao mula sa kasalanan nito. Akala ko ano lang yan, yung creation. Yun nga. Sabi ko sa inyo, yan ay kasaysayan, nakapaloob dyan, ang napakagandang plano ng Diyos. So, ang aking magiging, aking general objective, evangelistic. Pwede pala evangelistic yung Genesis 1, Genesis 2. Yes, sama mo yung Genesis 3. At kapag ang specific niyan, pag evangelistic, pareho lang, tanggapin ang tanging paraan ng pagliligtas ng Diyos mula sa kasalanan.
Tingnan po ninyo yan. Nakagawa ka ng Sermon Genesis 1, 2, 3. Oo naman, title, Ang Dakilang Plano ng Diyos. Simple lang. Sino mga hindi makakaintindihan ang dakilang plano ng Diyos? Ang mga introduction mo, umpisa mo siguro yung, anong plano mo sa buhay? Pag binata, mag-aasawa ka pa ba? Pag may asawa, iwalay mo ba siya? Kasama sa plano eh. Para makakakuha ka rin na. Okay, pagkatapos, ito yung aking unang puntos. Asya nung una. Kukwento ko dyan, magagandang. Kasi sa dulo ng bawat nilikha ng Diyos, at nakita ng Diyos ang kanyang nilikha, it was good. It was good, it was good, it was good. Kasya nung una. Pagdating naman sa Genesis 3, ngunit winasak ng pagkakasala. Tingnan niyo, ganda na, no? So, pero bago ko, nakwento ko na yung naglagay ng puno at sinasabing bawal ang prutas na kainin, pero lahat pwede. At pagkatapos si Adan at si Eva, ay sila yung nagkasala. Kasi itong si Eva, no? Nakita niya, maganda sa paningin kumuha. Binigay sa happy birthday. Kinain nilang dalawa, nagkasala na. Patay. At ang sabi ng plano ng Diyos, ngayon, humanda sa parusa. So, anong parusa? Mahihirapan ang mga babae sa imagine mo yon kung di pala nagkasala, parang umuwi ka na, oops, baby. Parang iyan na, ganun lang kadali yun. Hindi ito eh. Ayun, nagkakamatayan, di ba, sa panganak ng bata. Kung hindi man nagkakamatayan, nagkakamahalan, cesarean. Tapos yung mga lalaki, di ba, dala-dalawang trabaho, kahit walang gawin, parusa. Subalit, ang dakilang plano ng Diyos, di nagtatapos dyan. Makita niya sa 14:24. Actually, ang ilan sa mga parusa ay, hindi na sila pwede doon sa Paradise Village. Pinalabas na sila. Tapos naglagay ng angel na may gwardya. So, no ID, no entry na sila doon. Pinalabas. So, habang papalabas sila, dumating yung huling plano ng Diyos. Yun ay, subalit tanggapin ang pag-ibig niya. So, habang paalis na sila, dahil sa kanyang pag-asa, sabi ng Diyos, sandali lang. Ano ang suot nila? Hindi, yung unang suot nila. Dahon. Ipil. Dahon ng ipil. Pansagi, ano? Buti nga ipil eh. Taga-Baguio ako, kung sabi kong pine needle. So, yun ang suot nila, dahon. Sabi nila, sandali lang. So, may parusa po ba? Wala yun sa text pero dinadrama ko lang. Ini-imagine ko na ako. May parusa pa ba? We cannot bear, hindi na namin kaya. Pero sabi na, tanggapin nyo ang aking pag-ibig. Pumatay siya ng hayop, kinuha yung balat, at yun ang ginawang damit. Mababasa mo yan sa Genesis 3:21. Yun ang kanilang maging OOTD for life ng mga panahon na yon. Bakit ganon? Kasi alam ng Diyos, hindi tatagal yung mga dahon-dahon. So, kinakailangan protektahan yung tao. At para magawa yon, para hindi sila mamatay physically agad, at magpatuloy yung lahi at magpatuloy ang plano ng Diyos, kinakailangan pumatay ng hayop. Ngayon, anong ginawa ng Diyos doon sa hayop? Nakita ba niyo yung hayop? Pagkatapos binalatan niya ng buhay, pagkatapos pinaalis niyo yung hayop. Kung makasalubungan, nagbebenta ng asin yun. O patis. Kinakailangan patayin ang hayop at kunin yung balat. Actually, buhaya yun kaya lakos. Suot nila. Anong kasalanan ng hayop? Ang kasalanan ng hayop, nandoon siya sa maling panahon, sa maling pagkakataon. Yan ang pagkakamali niya. Pero ang totoo, pinapakita ng Diyos na ang tanging paraan para maligtas ang tao mula sa espiritual na kamatayan ay ang pagsasakripisyo ng dugo para sa kasalanan.
Genesis pa lang yan. Pero pagka pumunta kayo sa New Testament, alam na ninyo ang totoong nangyari. Na si Jesus at ang kanyang dugo at katawan, ang tanging paraan para sa kaligtasan. Meron magustong tanggapin si Jesus ngayon? Taas mo lang ang iyong kamay. Libre yan ha. Okay. Let's go to the bonus round. May bonus pa. Sino nakakuha ng Luke chapter 6, 12 to 16? Luke 12. Luke 6, 12 to 16. Sinong nakabunot niyan? O nakapaglista sa registration? Wala? Wala ba? Makakagawa ba tayo ng sermon mula dito? Samantalang one of those days, Jesus went out to a mountainside to pray and spent the night praying to God. When morning came, he called his disciples to him and chose 12 of them, whom he also designated apostles. Simon, whom he named Peter, his brother Andrew, James, John, Philip, Bartholomew, Matthew, Thomas, son of Alphaeus, Simon who was called as Zealot, Judas, son of James, and Judas Iscariot, who became a traitor. Makakagawa ba ng sermon dyan? Ano yung unang, yan ang ating mga talata, no? So ano kaya ang SST? Sige nga, tingnan nga natin, SST, using that verses. Ano sinasabi ng talata? This passage says that Jesus chose 12 disciples. And just one word. Now, basahin mo yung text. Jesus called all his disciples, and then he chose 12. What 12? Ayon. Specific. Bakit? Kasi ang tinawag niya dito, no? When morning, he called these disciples to him. Kasi kung yung disciples na yun ay 12 lang, bakit pa niya pipiliin? Sila na. Maraming mga disciples. At saka actually, yung maraming disciples, hindi totoong lahat yun ay followers na ni Jesus talaga. Pagdating mo ng John chapter 6, verse 66, John 6:66. Many of his disciples deserted him. Tingnan po ninyo. Kasi sa Bible, ang disciples ay learner. So, by the time na nakita niyang hindi katanggap-tanggap na ang turo ng rabbi na ito, pwede na siyang umalis bilang disciple niya. So, dito, tinawag niya ang mga ibang disciple at pinili ang 12 apostles. And so, pero tingnan nyo mabuti, no? Ancient yan. Gagawin mong modern sa sermon. My sermon says about a way, isang pamamaraan ng pagpili ng leader. Hindi ko na ilalagay na my sermon says how to choose an apostle. Ibig sabihin, naging Jesus ka na. Ikaw na ang pipili na apostle. So, yan ang aking sermon. Pagkatapos, ang aking general objective o pangkalahatang layunin ay consecrative. Yung hahamunin ang isang kapatid sa isang natatanging bukasyon o paglilingkod. Ang aking specific objective, I want my hearers to learn how to choose leaders. Kasi, kuminsan kayo, leader na inyong sa kumpanya, mga ganyan. O kaya man, kayo'y nagko-conference na puro leader, isang pamamaraan pwede nyo may turo. I want my hearers to learn how to choose leaders. So ano ang aking magiging title? Hindi na ako lalayo. How to choose leaders. Yung mga patanong, kuminsan, yan ang gusto ng mga tao eh. Paano mapapaibig ang pusong bato? Ayan, palagay ko, lahat ng mga kabataan makikinig niyan, di ba? Yung mga ganyan paano. Okay, so gagawan ko na ito ng puntos. May puntos pa ba dyan? Ilang puntos kaya ang pwede dyan? Dahil baptist ako, 3. So ano yung una? Nasa text kaya yan? How to choose leaders. Be in solitude. Yung iba, magja-jump agad doon sa prayer.
Pero Mark 1:35, Mark 5, somewhere in Mark 5, you can see that it is the habit of Jesus to go away alone. Bakit solitude? Tingnan nyo. Kung minsan, when you are going to come to a point na ang church pipili ng leaders, there are many voices. Si Mrs. Piliin mo si ganito kasi sigurado na tayo sa mga honorarium kada linggo. Kaya pag hindi yan naging leader, yari ka. Kaya, yan ay isang tinig. O ibang mga tinig ng mga diakono, pastor. Yung iba, hindi nagsasalitang tinig, pero nakukuha sa paregalo. Pastor, para sa iya, bagong bike. Bagay na. So, malapit na eleksyon. Mga ganyan na Maraming boses. Ngayon, nalilito ka ngayon kung sino ang talagang pipili mo. Kaya kailangan mong mag-solitude. Mag-isa ka. Ang totoo niyan, maganda yan. Bakit? Sabihin mo lang kay chief na pastor nyo, Bishop, pipili kami ng leader, kailangan ko ng konting retreat. Pwede bang Tagaytay dyan? Bibigyan ka ng budget kasi solitude yan kinakailangan may budget yan, mag-isa ka lang naman. To clear up your minds sa mga noisy na tinig na nagsasabing ito ang gawin mong leader. You have to listen alone to God the Father in choosing leaders. Ayan po, yun ang pinakita dyan. Now, pag mag-isa ka, anong gagawin mo? Dahil in solitude ka, magsosolitary ka ba doon? Hindi, siyempre. So, ang gagawin mo, nakalagay din sa verse 12, be fervent in prayer. Kung minsan, madaling araw na si Jesus lumalabas. Pero this time, He spent the night. Kita nyo? Talagang hindi lang. May mga kapatiran, mga kapatid, magdasal tayo. Pagkayari ng 5 minutes, I will close. Pagkayari ng 5 minutes, I will close in prayer. Ito, hindi ito yung ganon. Ito talagang magdamag yan. Fervent. Dahil gusto niyang matyak. At titingnan niyo, magdamag pa nga yan, may hudas pang nakuha. Sasabihin mo siguro, baka kulang yung panalangin ni Jesus, dapat 2 gabi. May hudas pa. At yung panghuli, be able to provide ministry assignment. Pag pumili ka ng leader, dapat alam mo saan siya. Nakalagay dyan, designation. And this time, may disciples, merong apostles. So ito yung maging talagang, yun yung designation nila, mga kapatid. Ganon din. So, nasa isip mo na, ito, dahil ito ay talagang graduate siya ng finance, no, pwede natin siyang ilagay na janitor ng church. Bakit naging ganon? Yung mga designation, i-impress sa inyo yan kapag ginagawa niyo yan. So, isipin mo, pwede palang gawa ng sermon yung pumili lang mga alagad. Ang salita ng Diyos ay buhay, at kung tayo nakikinig sa Kanya, tayo lagi magbabasa, makikita natin yung mga katotohanan yan. So, hindi lang tayo basta pipili ng leader. Kaya napupolitika yung mga simbahan natin. So, dapat binubugbog sa panalangin, hindi nakikinig sa boses ng marami, nakikinig lang sa Diyos, at merong assignment. Merong kasi ibang naging ikaw, leader ka. Ano pong gagawin ko? Basta, leader ka. Okay, siguro panahon na para gawin nyo ang inyong sariling balangkas ng sermon dahil magkakaroon tayo ng break. Maraming salamat. Babalik tayo after the break. So, okay, meron na kayo natutunan? O sige, mag-break muna tayo. Ang mga CR, nasa likod, kanan, kaliwa, no? Meron din dito meron tayong coffee break. Sa inyo na naman ang tinapay, di ba? Ang dami nating, meron po tayong